kayo piluluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo, Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa tunay ito ang timo sa isipan ng bawat isa. Upang sa gayon anumang pagkabagabag ng puso nyo ay tuwirang mapalakas at mapawing ganap na. Sapagkat ang Ama ay noon, ngayon at kailanman, may magagawa siya maging kanino man. Sapagkat siya ang katotohanan at buhay, ilagak ng buong galak sa Kanya at buong kababaan. Sino nga ba ang may karamdaman na gaano man katapang, kalakas ng loob, na hindi dumaan yung kahinaan at pagkatakot man lang? Hindi totoo yaon kahit gaano kapakatapang at kalakas ng loob bilang tao, may karupukan. Ngunit paano mo nga ba mapananaig ito na ang maging lakas ay maghari at ang tapang ay mangibabaw? Tuwirang tanggapin ng Ama at kilalaning lubos siya. Doon siyang magpapatatag, magpapatapang na ganap sa iyong kaduwagan, sa iyong kahinaan at karupukan. Siya ang patuloy mong lagakan ng buhay at tuwirang siyang tutupad sa iyo ay gaganap upang sidlan ka ng nararapat mong kamtan habang nakikibaka ka sa buhay at dooy patototohanan niya, siya'y buhay na buhay. Mula sa kasaysayan ni Tobit. Ano ba ang maganda sa buhay ko, wika ni Tobit? Bulag ako at ni hindi ko maaninag ang liwanag na kaloob ng Diyos para na akong patay na nananatili sa kadiliman. Nakaririnig nga ang tinig, ngunit hindi naman makita ang nagsasalita. Huwag po kayong mawala ng pag-asa, tugon ni Rafael. Pagagalingin kayo ng Diyos. Matapos marinig ito'y sinabi ni Tobit. Si Tobias ay gustong magpunta sa Medya, ngunit hindi niya alam ang daan. Pwede bang samahan mo siya? Huwag kang mag-alala, babayaran kita, anak. Makasasama po ako, tugon ni Rafael. Lahat po ng daang patungo rooy alam ko. Madalas po ako magpunta sa Medya at naraanan ko na ng lahat ng mga kapatagat, kabundukan papunta roon. Tinanong siya ni Tobit, huwag kang magagalit, anak. Tagasan ka ba at kanginong lahi ka nagbuhat? Bakit po kailangan pa ninyong malaman ang aking pagkatao? Hindi po ba't ang hinahanap ninyo'y ang maupahan para sumama sa inyong anak? Tugong patanong ni Rafael. Sumagot si Tobit. Mabuti na ang malaman ko kung sino ka at kung sino ang iyong angkan. Ako po'y si Asarias, tugon ni Rafael. Anak po ako ng matandang Ananias na isa rin ninyong kamag-anak. Sino ba si Rafael?
siya si Rafael Arcangel na tinutukoy sa kwento ni Tobit. Subalit nasasabi niyang siya'y pamangkin ni Ananias. Ibig sabihin, kung papaano ang Kristo'y nagkatawang tao at nasasabi ang marapat sa tao, ang Rafael Arcangel ay nagkatawang tao rin para masabi ang marapat sa tao. Anong nagkaiba? Kung magkagayon, patotoo ng Ama, ang Espiritu niya ay walang hanggan ng kahiwagaan. Ang Espiritu niya ay buhay kailanman at ang Espiritu niya ay katapatan ng taglay at pagiging makatotohanan. Sino nga bang hindi matatakot kung may sakit? Sino nga bang hindi mag-alala kung may sakit na ito? Lahat tulad ni Tobit, kay buti mang tao, mabuti man ang ginawa, naging hughag din ang buhay niya sapagkat ang sabi niya ay ano pang mangyayari, ano pang silbi ng kanyang katauhan na may dilim, na walang nakikita siya ni naririnig niya ang kausap niya, ang tinig ng kausap niya, subalit hindi niya makita. Ngunit sadyang kay buti ng Ama, ang lahat ng pamamaraan ay binibigay niya. Anak ka ba niya? Kilala mo ba siya? Nagtitiwala ka ba sa kanya? Gumagawa ka ba ng mabuti? Ginawa mo ba'y mabuti? Umasa ka, manalig ka, huwag mabahala at mawala ng pag-asa. Ang Diyos amang nakatunghay sa iyo, noon, ngayon at kailanman, may ginagawa at magagawa sa buhay ng mga anak niya. Kaya naman, sa kaganapang yaon, muli na ibahagi ang maliwanag na mata ni Tobit. At ang kasaysayang yaon, kung inyong pagninilayan, ay nagaganap din sa buhay ngayon ng tao. May nabulag, subalit may nagliwanag pa rin ang mata. May nawala na ng pag-asa, nabibigo siya, ngunit nagtagumpay ng lingapin ng Ama. Alalaong baga, ano nga baga ang ibig kong itukoy at sa inyo'y iulat na tuwiran? Mga minamahal, patuloy niyong gawin ang umasa, patuloy niyong gawin ang manalig sa Ama, patuloy niyong gawin ang mabuti, patuloy kayong dumulog at huwag manghinawa, may magagawa siya. Sa isang iglap na naisin niya, marami siyang pamamaraan. Sa kanyang kapangyarihan, hindi maaaring di gumawa at gumanap, sapagkat siya'y tunay, tapat, noon, ngayon, at kailanman. Ang may pandinig ay nakarinig. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Ngunit ano baga ang nais ng Ama na mabuhay sa mga anak niya? Ano baga ang pamamaraan para matupad naman niya ito? Ang kilalanin na lubos siya. Ang tanggapin na ganap siya. Ang suriin ang magagawa niya. Ang kilalanin ang tutup din niya. Ang tanggapin sa buhay ng sinuman. Sa gayon, may magagawa nga siyang totoo sa bawat isa. Mula kay Juan. Kung papaano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig na tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. At siyaon ang pawang katotohanan. Ang tumutupad sa kalooban ng Ama'y nananatili sa pag-ibig niya. At ang nananatili sa pag-ibig niya ay nagtitiwala sa kanya. At ang nagtitiwala sa kanya ay may magagawa siya. At ang magagawa niya ay di magagawa ng bawat isa. Kaya't manahan ang tao sa pag-ibig niya at mapapadaman niya na tuwirang mahal na mahal nga niya. Ang mga anak niyang umaasa, tiwalay, tapat at totoo sa kanya, naroroon ang kapangyarihan niyang kikilos sa bawat isa at mapapakilala kung ano't sino nga siya. Mga minamahal ko, ang may pandinig ay nakarinig.
Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Buhay bang Ama? Kaya sinong nagsusumakit at nagsusumikap tumutupad sa kalooban ng Ama na hindi niya nararamdaman ang pagkaling at paglingap niya? Sino ang nagtitiwalang lubos sa Kanya na nawawala ng pag-asa? At sino naman ang may pag-asang hindi lumakas ang loob niya? Sinong lumakas ang loob na hindi lumigaya? Kaya kung patuloy niyong dadamhin sa puso niyong pagmamahal ng Ama, patuloy niyong patututuhanan sa Kanya na siya'y nasa inyo nga ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko na sa inyong lahat nang narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo. Upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Maliwanag, manatili kayo sa Ama at ang Ama na may mananatili sa inyo, na kung papaano ang anak ay nanatili sa Ama, kayo ding mga nananatili sa Kanya ay mananahan ding totoo. Kaya't kung papaano nyo ginugusto ang mga bagay na nais nyo na makabubuti sa inyo, hilingin nyo sa pangalan ng anak na binaba at sinugo, ipagkakaloob sa inyo. Ginagawa mo ba ang kaukulan sa buhay ng kapwa mo at di lamang ng buhay mo? Pinagmamalasakitan mo ba ang kapwa mo at hindi lamang ang sarili mo? Nang dahil tinanggap mo ang Ama at nakilala siya't dinama, may malasakit ka na nga bang tapat sa puso mo? Habang tapat ka't nakikipagtapat ka, ang pinagiging tapat mong marapat sa buhay mo ay ang Ama, hindi ang kapwa mo. Kaya't kung papaano mo ito tinatanggap at binabahagi sa kapwa mo, lugod na lugod naman ang sinisiwalat mong amang dakila at mahiwaga sa buhay ng iyong kapwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanan, katotohanan, itong sa akin tinuturan. Sino nga bang nanimdim at nalumbay ng Ama ang inapuhap at sa kanya'y tinanggap ang kanyang mga banal na aral at salitang nagbibigay buhay, na hindi nagliwanag ang pangunawa at hindi nawala ang lumbay. O mga minamahal, manahan kayo sa kalooban ng Ama. Tigibin ninyo ng galak ang mga puso nyo sa pagtitiwala sa Kanya. At ang posible magagawa niyang posible para sa inyo, sapagkat ang lahat ay Kanyang kayang-kaya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kapag nananahan sa puso mo'y Ama, ang mga nararamdaman mo ay nalalabanan mo. Ang mga pinagdaraanan mo'y nilalabanan ito hanggang sa di namamalayan na pagtatagumpayan mo. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat anong silbi ng nalikom na tipong bagay at salapi upang maging kasiyahan sa buhay ng tao, kung ito naman ang magpapalayo sa Ama? Paano mo lubos mapapaligaya ang sarili mo kung ang Ama ang malayo sa iyo? Hindi ka kayang punan ng mga kakulangan mo, ng salapi at bagay na tinamasa mo, kundi ang Ama ang magpupuno nito. Iyaw na yang
hunghag na buhay mo, kayang punan ng galak kapag siya ang hinanap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung magkagayon at totoo, tapat ang Ama. Manalig ka, anak na mahal niya. Tiwala mo, patuloy na buhayin mo. At patototohanan ang Amang tinanggap mo sa buhay mo, na may magagawa siya at patuloy na gagawin niya ang marapat sa bawat isa. O kay hirap isipin ang katotohanan kung sa isip lamang iyan. Subalit kay ganamang iyang tupdin kung sa puso ay nananahan. Yaong Amang tunay na kainan, kay buti na't walang kapantay. Yaong kanyang inalay, binibigay, na tuwirang pagmamahal. Halina, halina, halina kayo, sa sakit at dusay tawagin nyo. Amang sa inyo'y hindi nawawalay, na patuloy na nagmamasid lamang. Minamasdan kayo ng tuwiran, inaapuhap na lubusan, upang kanyang maibigay, maialay ang inyong karapatang maging maligaya sa buhay. Walang nilalayot, ninanasa siya, kundi lahat ay bahagi na niya. Nang tuwirang liwanag na walang kamatayan, at di kailanman ito mapapara. Kaya't ang tuwirang sa kanya'y mananahan, madarama niya ng lubusan. Yaong Amang walang hanggan kung magmahal, habang nabubuhay sa sanlibutan. Magagawa niyang marapat kailanman sa bawat isang minamahal niya. Laksama ng bilang ng mga katauhan, kayang-kaya niya itong dulutan. Yamang siyang nagpahiram ng buhay, nagbigay ng karapatan sa bawat anak niyang may buhay sa sanlibutan. Tanging siya lamang, wala nang iba pa. Halina, halina mga mahal, magtanto kayo at magnilay. Magbulay kayo ng lubusan sa aking mga tinuturan, upang matanto nyo ng ganap ang katwiran ng Amang mahal. Sa isip nyo ay ikintat yaong kanyang mga banal na aral. Sa puso nyo'y damhin siya ng tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Kung alam mo ang makabubuti sa kapwa mo na siyang ginagawa mo, sinong amang mabuti ang di gumanti sa iyo? Kung alam mo ang makasisi at makagagalak sa kapwa mo, ang siyang tinutupad mo, sinong ama mo na di magdudulot ng galak sa puso mo?
Kung alam mo ang matuwid niya ay sinusunod mo, sinong anak na maliligaw na anak ng Ama? Kaya lahat ng minamarapat niyang tawaging anak, magalak kayo at magpuring ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ang wika nga, dito man sa lupa, kapag magandang samahan ng mga anak niya, at nagkakaisa, nagkakasundo, maligaya, masaya sila, para na rin gloria. Ngunit, kapag dito sa lupa, ang sama-sama ay laging magulo, away-away, laban-laban, talo-talo, dito pa lang naka-impyerno ka na. Buhay ba ang Ama? Sapagkat nag-aalab sa mga puso nila ang putat galit, wika nga. Ngunit kapag ang nag-aalab sa puso't isipan ng tao ay galak at pagmamahal, walang hindi masisiyahan. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Purihin ang Ama. Maganda at nagkatabi kayo, parehas ang karamdaman nyo. Magkaiba lang ito. Ilang taong ka na rito, anak? Pero buhay ka pa hanggang ngayon, ano? Nakapagkolehiyo ka pa, ano? Pero sabi nila, pag di ka naoperan, mamamatay ka, no? Eh, ba't hanggang ngayon, buhay ka pa? O, tanungin mo na lang siya. Di na ako magsasalita sa'yo. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kasiyahan, galakay inyong kamtan. Hindi masama ang makinig sa kapwa, subalit mas mainam ang makinig sa mang dakila. Hindi masama ang sumunod sa kapwa, kung tama at tumpak. Subalit kay inam mo nilalang, kung amang iyong sinusunod na tuwiran, matutupad sa iyo, layo niyang ibigay. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't kung papaano ang tao'y may sinasabing tama at magaganap, mas higit ang Ama. Lahat ng salita niya ay tama at matutupad. Kaya't kung sa Kanya ka magtitiwala at mananalig ng matapat, hindi ka mapapahamak. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Kaya mula sa mga gawa ng apostol, makalipas ang ilang araw, nagkatipon ng mga 120 kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod, at ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili ng isang sukat na lupa. Dito siya bumagsak ng patiwari. Pumutok ang kanyang tiyan at lumuwa ang bituka. Nalaman ito ng lahat ng naninirahan sa Jerusalem, kaya nga sa kanilang wika, tinawag na Akeldama ang lupang iyon. Ibig sabihin, bukid ng dugo. Ngayon nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya ay tuluyang nalayuan, at wag nang tiran pa ninuman. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin.
Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama natin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan ito'y isa sa mga kasama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin ang Panginoong Jesus mula sa atin. Ang Panginoong Jesus mula ng bautismuhan, siya ni Juan, hanggang sa iakyat sa langit. Pumili sila ng dalawang lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas. At tinagurian ding Justo. At siya'y nanalangin, at sila'y nanalangin. Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino ang dalawang ito. Kung sino sa dalawang ito ang iyong hihirangin upang maging apostol na gaganap sa tungkulin. Tinalikdan ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang nadagdag sa 11 apostol. May hinihiling ka ba sa Ama? At hiningi mo ang palatandaan para natupad at ano baga ang dapat mong tupdin? At nang nakuha mo ba kung ano yung hinihiling mo, sapagkat ito ang binigay sa iyo, pinanindigan mo ba at ginawa mong mabuti? Pinagtiwalaan mo ba na ito'y magiging kaganapan? Hindi ka ba nag-alinlangan na ito'y kanyang magagawa? Hindi magkakabula ang kanyang salita. Manalig ka. Yamang pinagtiwalaan mo siya at pinagtiwala mo sa kanya, ang tapat mong kalooban, may pakikita siyang tapat din sa iyo at totoo niyang magagawa. Ang may pandinig ay nakarinig. At dilihim noon, ngayon, at magpakailanman ay di malilihim kung anong ginawa ni Judas at kung ano ang nangyari kay Judas. Bakit kaya hindi pa rin mawala-wala ang ugaling Judas? Na kumisan, nakakaya niyang sa konting halaga, dayain lokohin ang nagmamahal sa kanya. Sa konting halaga, dayain lokohin ang kapwa-tao niya. Sa konting halaga, mapakinabangan ng sandali, magagawa niyang lokohin ang kapwa niya. Ngunit ano ba ang nais ng Ama? Ang lahat ng pakinabang ay magamit sa mabuti yan. Ang lahat ng kapakinabangan ay gawin sa matamang gagawin at marapat tupdin. Kaya naman, ang buhay niyong pinahiram ay gamitin niyo sa tama at marapat. At huwag niyong sasayangin upang hindi dumatalang takda na kayo rin naman ang magkakaroon ng kaparusahan. Ang nais ng Ama, gawin niyong tanggapin kung sino siya at ano siya. May tuturo niyang dapat para makapamuhay kayong ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang nagbabahagi sa kapakanan ng kapwa niya, ang Ama ang gumaganti sa kanila. Kung di man magantihan ang kapwa-tao ang ginagawa nilang mabuti, ang Ama habang may buhay sila ay gaganti sa kanila. Ang may pandinig ay nakarinig. At pawang katotohanan, ang gumawa ng hindi tama sa kapwa at di man siya ginantihan at wala siyang kakayahang gumanti, ang Amang nakakasilay, siya naman ang gaganti sa masama. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya mga mahal, kay sarap gantihan sa mabuting gawa, kaysa ginantihan ka ng Ama sa masama mong ginagawa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Walang mabuti, walang banal, kundi ang Ama at ang mga anak niya ay maaring bumuti at magpakabanal sa kalooban niya. Kaya't halina mga minamahal ko, walang hindi magbabago. Kapag tinanggap na totoo ang Ama, siyang magpapabago sa lahat ng nais magbago. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos?
Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Habang ang tiwala ng Diyos ay ginagawa mong matapat sa sarili mo, ikaw mismong nagpapakatapat sa Kanya. Pinakikita at pinadadama naman niya kung paano kang anak na nagsusumakit maging tapat, kung ano rin ang dulot niyang galak. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Yan po ang katotohanan. Kaya kahapon, wala bilang Apo Kunching, tumupad sa pag-aatas, sa inatas ay tumugon. Ngunit dahil nagpakatotoo sa pag-aatas at pagtupad, binigay ang katapatan at katotohanan ng Ama na wala man dito si Apo Kunching, mayroon naman kayong mga naglingkod na tapat at totoo man din. Buhay ba ang Diyos? Kaya kung kayo ay totoong tumanggap, nakinabang din kayong ganap. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Mga minamahal, isa lang po ang binahagi sa akin ng Panginoon na pinagnilayan kong mabuti. Anak, pakatandaan mo. Bakit ang tao'y matatakot kapag sinabi ng, opo, maniwala po kayo sa mga doktor. Dahil pinag-aralan, nag-aral din sila para makagamot, para magpagaling. Subalit, unahin niyo pong pagtiwalaan ng Diyos. Unahin niyong panaligan, panampalatayanin, upang ang kapangyarihan niya ang kumilos sa mga doktor na pinagtitiwalaan niyo na makagamot, makagaling sa inyo. Gayon din dito. Bakit po? Sapagkat itong sinabi niya, anak, ang masusuri lang ng sino mang pinakamagaling ay ang labas ng katawan na nakikita ng mata. Subalit ang makinarya ay maaring magkamali sapagkat tao lang ang gumawa nito, hindi ako mismo. Kaya't kung sakali man sabihin sa inyo na kailangan kayo ay magpa-opera, baka mamatay kayo kung hindi kayo ma-opera, dumulog pa rin kayo sa Diyos. Kung nararapat niyang ibigay, Panginoon, hihiling po ako ng sinyalis. Kung kalooban mo po na ito ang magiging kagalingan ko, kung nararapat pong ito ang magiging kagalingan ko, ibigay mo po ang sinyalis na ito ang magiging daan ko. Bibigay mo lahat ang katugunan, ang kaparaanan, ang kailangan. At ang resulta na maganda para magtuloy-tuloy ang operasyon ko. Kapag binigay niya lahat, sulong. Go, sabi nga. Go on. Manalig ka. Ang kinin mo, successful. Sapagkat gagamitin niya ang kamay ng nag-aral at ang mga instrumento at gamot para maging kagalingan mo. Hilingin mo sa Kanya, Panginoon ko at Diyos ko, kung ang gagawin naman po sa akin ay katulad din ng, halimbawa, mabubuhay ako ng 10 taon na hindi po gagawin sa akin yung operasyon na tinatawag at maoperahan ako at hindi 10 taon pa rin ang aabutin ko, ibigay mo rin sa akin kung ano nararapat kong gawin. Ibibigay po ng Diyos. Ganon ang gawin nyo. Magtiwala kayo. Una, sa Kanya. Pangalawa, sa gagamitin sa inyo. Kaya nga sabi ko sa mga kakilala ko at nagtitiwalang mga doktor sa akin, ako hindi maninira sa inyo at hindi ko kayo sisiraan kailanman, kundi ako'y katulong ninyong manalangin para maging successful ba?
maging matagumpay ang bawat niyong gagawin. At hindi ako kokontra sa anumang gamot. Ang kinokontra ko, yung labis na hindi tama. Ano po yun? Minsan dahil sa gamot, pag na-over ka, overdose, may komplikasyon. Sa balat, ayokong. At itong mga tinuturo sa akin na ito, hindi ko sinisiwalat lahat. Ngayon, pag binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na maisiwalat ito doon sa marunong at maaayunan niya dahil alam niya yung kinukwento ko at binabahagi, doon ko po binibigay. Ngunit sa inyo, hindi naman kayo lahat ay nakakaunawa. Pag tinransfer nyo na yung salita sa iba, may dagdag bawas na. Kaya ang nangyayari, sabi ka ni Apo Kunching, ganun-ganun. Sino nagkasala? Ako po ba o yung nagtismis na nanira? Mga minamahal, ang gawain ito ay hindi lamang kagalingan ng pisikal ang kailangan nyo, na binabahagi at pinamamahagi sa dakong ito. Kagalingan ng kaluluwa at kalakasan ng espiritu ninyo. Kaya kung tatanggap lang kayo at nakakaunawa sa gampanin at gawain ito, makikinabang kayo. Hindi lamang sa salapi, sa bagay, o sa kagalingan, kundi lahat nakakanta nyo. Kaya kung masaya kayong tumanggap, liligaya kayo. Kung nakipagtotoo kayo, masaya kayo. Kung hindi kayo totoo at di kayo ganap, nako, malulungkot kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Bakit? Sapagkat di nyo naunawaan ang ibig sabihin, comment kayo ng comment. Salita kayo ng salita, di naman ninyo naintindihan. Haka-haka ninyo, walang katapusan. Sinong nagkakasala? Ang isip nyo. Kaya wag na kayong magtaka kung nahihirapan ang dibdib nyo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, dito po ay walang isisiwalat ng makakasama. Hindi dapat sinisiwalat ang kayabangan dito. Ang sinisiwalat dito kung paano ang kadakilaan ng Ama at kung paano siya dapat makilala ng tao at kung ano magagawa niya sa buhay ng tao. Kung paano mo siya tinanggap at kung paano ginawa niya sa buhay mo, kung ano nagagawa niya sa buhay mo mula nang tinanggap mo siya at nakilala mo siya. Ngunit kung walang naiba sa ugali mo at gawa mo mula nung nakilala mo, sinasabi mo, ano ang tinanggap mo? Kaya hindi ka panipaniwala. Buhay ba ang Ama? Kaya marapat may pagbabago. Nababago pala. Kung dati kang mayabang, mawawala kayabangan mo. Kung dati kang tsismosa, mawawala kasitsitan mo. Kung dati kang inggitera, mawawala pagkainggit mo. Kung dati kang silosa, mawawala ito kundi tama. Marapat lang na kung minsan, yung asawa nagseselo sa asawa. Kung may nakikitang hindi tama. Pero kung wala naman, ba't magseselos ka kung kasamaan ng isip mo lang iyan? Buhay ba ang Ama? Selos sa kaibigan, gusto siya lang, ayaw ng iba. Mali iyan. O galing demonyo yan. Sakim, makasarili. Ngunit kung ang kaibigan mo, nilalapit mo sa ibang kapwa mo, gusto ng Diyos yan. Kaya ang magkakaibigan, dumarami dahil doon sa magagandang pag-uugali at pagsasama. Ngunit ang magkakaibigan nababawasan, kumokonti kapag may mga kasamang sakit. Buhay ba ang Ama? Ngunit hindi kayang aminin nyo ng tao. Ayaw aminin. May malilihim ba sa Diyos, Ama? Kaya sinong mahihirapan, sinong masasaktan? Ang taong naglilihim ng kanyang damdamin. Sa Ama'y walang malilihim, sa Espiritu'y walang malilihim. Kaya, napakaganda ng tapatan at magiging matapat ang bawat isa.
Sapagkat sa mabuting pagsasama, sa matapat na pagsasama, marami kang magagawang mabuti kahit kanino. Buhay ba nga, ma? Ngunit sabi nga'y kay daling sabihin, mahirap tupdin. Hindi. Kapag totoo na ang puso mo sa Ama at may takot ka na sa Kanya, totoong magagawa mo. Basahin po natin. Lahat na ya'y mapapatotohanan ng Ama sa inyo. Ang takot sa Panginoon ay karunungan at kaalaman. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya, at walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin magpakailanman. Kayong may takot sa Panginoon, ang karunungan niya at ang salita niya ang nagbibigay sigla. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Hindi takot na multo siya, kundi may takot ka na dahil Diyos siya. Kaya niyang gawin ang lahat. Nakikita niyang lahat, naririnig niyang lahat. Kaya may takot ka na sa Kanyang lokohin mo siya, linlangin mo siya, at dayain siya. Kapag hindi ka nagsasabi ng totoo sa puso mo, sa bibig lumalabas, sa nguso ay hindi, dinadaya mo ang Diyos mo. Sapagkat sinasabi mo maka-Diyos ka, hindi pala. Sinasabi mo totoo ka sa kapwa mo, hindi pala. Sinong nahihirapan? Ikaw mismo. Buhay ba ang Ama? Kaya, para walang mahirapan, para walang masaktan, para hindi magdamdam, totoo mong tanggapin ang Diyos sa iyong kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig,
umangkin ng gapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Di baga kay saya at kay gandang pagmasdan, ang kapwa sama-samang iisa ang damdamin at kalooban. Pamilya, samahan, grupo, gawain, anuman ang pinagsasamahan ng mga tao, kung iisang kalooban at iisang kaisipan, maganda ang samahan. Ngunit at pasubali, gaano man kay ganda't katotoo ng ugali ng kasama ng kapwa niyang masama, hindi liligaya, pawa, kapag hindi magkatugma. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sapagkat pinakamahirap pakitunguhan ng taong dalahira, balimbing, at susungkuhol. Masipsip, kabilaan, at huwad. Pangkabuuan, pangkalahatan, ito ang ayaw ng Ama. Kaya't kapag ito ang nawala sa mga anak niya, kay sarap at kay ligaya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya nga, pagka sari-sariwa man ng gulay, ng prutas, sigurado, kung misa'y may uod sa kanyang katuparan ng salita, nagaganap ito sa lupa. Kung minsan pagkaganda-ganda ng samahan, may lalabas na uod na maninira, nasisira ang maganda. Ngunit kung wala, at lahat ay nasa tuntunin ng Ama, tumutupad at gumaganap, ang lahat ay may takot at sa kanya'y nakikipagtotoo, kay ganda ng samahan. Napakaganda ng pagsasama. Ngunit dahil nga mabilis ang tukso sa marurupo, ang mahihina nakukuha, naaagaw sa Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya anong nais ng Ama? Magpakatotoo, magpakatapat ang kanyang mga anak upang walang maging balimbing, kuhol, uod, bulate, ahas, lintapa, at tigre, aso, pusa, at daga. 10. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Pag ito ang nawala sa tao, ugaling ganito, sigurado, parang bukang liwayway, nalaganap ang liwanag, kay sarap ng pakiramdam. Buhay ba ang Ama? Sumayin niyo ang kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kasiyahan. Liwanag ay kamtan, ang may pandinig ay nakarinig.
Ang may mata'y magliwanag, ang may pandama ay makadama. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung inyong pagninilayan ang pag-aatas kay Jonas, anong tinuran sa kanya ng Ama? Jonas, tumungo ka sa bayan ng Ninive at sabihin mo sa kanila pag di sila nagbago, parurusahan ko, wawasakin ko ang Ninive. Dahil kilala ni Jonas ang Ama na mabait, tumalilis siya. Dahil baka pag sinabi doon sa Ninive at di niya tinuloy, mapahiya siya. Nagtago siya. Nakarating siya, dambuhalang isda. Shortcut na lang nating iladlad ang istorya. 3 araw sa dambuhalang isda at pagkatapos ay iniluwa. Ang Kristo'y 3 araw na nalibing, pagkatapos ay muling nabuhay. Ambing kay Tobit na nakipamayan si Rafael. Hambing sa Hesukristo na nakipamayan sa sanlibutan. Anghel, Espiritu, pinag-isa ang gawa ng Ama. Kaya ikaw tao, mabuti ka bang anghel? Mabuti ka bang espiritu? Mabuti magagawa mo. Kapag masama kang anghel, masama kang espiritu, nako, wala kang magagawa mabuti sa kapwa mo. Kaya susuriin nyo kung anong espiritu at anghel kayo. Kayo ba si masama o mabuti? Marami kang magagawa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mabuti magagawa. Sumayinyong kapayapaan, pag-arian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, damhin nyo ng tuwiran, amang sa inyo'y mapagmahal, mapagkalingang tuwiran, sa buhay nyo'y nag-aalay, ng tunay na kasiyahan. Buhay ba ang Ama? At yaon ang pawang katotohanan, mga minamahal kong lubusan, kung nanamnamin nyo lamang sa akin binaybay, matututunan nyo ang kaukulan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang mga sinasaysay sa inyo't iniuulat ay pampagalak at pagpapatatag. Kaya't kung kayo'y nakikinig lamang at tumatanggap, nagalak na kayo, tumatag pa kayo sa pananalig at pananampalataya nyo, sa pagtitiwala at pag-asa, sa pagtanggap at pagsasabuhay na Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo ay buhay na buhay. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tingnan mo nga siya. Inopera siyang hindi na-opera. Ngunit sino ang magaling? Ang dakila at makapangyarihan? Si Kuncheng? Hindi. Wala pang pinagaling si Kuncheng. Wala pang mapapagaling si Kuncheng at di makakapagpagaling. Sino nagpagaling at magpapagaling at patuloy magpapagaling? Ang mahiwaga, ang dakila, ang Diyos, Ama at Anak. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Espiritu Santo lamang ang nag-uulat. Espiritu Santo lamang ang naghahayag. Espiritu Santo na hindi nakikita, ngunit sa tao'y nakikipagtipantuina. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Kaya't patuloy kayong manalig, magtiwala, tumanggap, umangking, ganap. May magagawa
ang ama. Oh, siya naman, wala siyang naopera. Hindi siya naopera, wala siyang naging pilat, wala siyang naging pek. Subalit na wala. Tumingala ka nga. Meron ba? Meron ba? Saan napunta? Yun naman ang kahiwa-hiwaga. Kung ang bundok, kayang tibagin. Kung ang lupa, kayang bitakin. Kung ang dagat, kayang hawiin. Ang bukol ay kayang alisin na hindi nyo nasisilay at mamamalayan man lamang. Yan ang naganap sa kanya. Sa iyo. Saan napunta? Gayon ang ama. Ganyan siya. Kaya, isa silang halimbawa. Kaya kung kayo'y totoong magtitiwala, sa inyo rin ay maaring maganap ang hiwaga. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Sumainyong kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran. Malubos ang inyong kasiyahan. Katapat ay inyong kamtan. Sapagkat ang ama ang magbibigay niyan. Kaya magpakatapat kayo sa kanya. Babahaginan niya kayo ng buong katapatan sa inyong kalooban. Buong katatagan sa inyong kaisipan. Buong pangunawa na sa inyo'y daratal at kayo matututo sa kanyang kaukulan. Pagpalain kayo. Nek karamaneyahanang, nek karamaneyahanang, nek karamaneyahanang. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mga minamahal, totoong-totoo po, kung masisilid sa iyo ang takot, talagang hahanap ka ng pamamaraan eh. Kung anong pamamaraan ng ama, hilingin mo sa kanya, ituturo niya. Sige po, pagkatali-talino man ang tao, kung minsan yung talino niya hindi niya magamit, ngunit minsan wala siyang talino, may pakinabang yung katangan niya. Di ba? Buhay ba ang Diyos? Iba't ibang nagaganap sa buhay ng tao. Iba't ibang kaganapan sa buhay ng tao. Ang pinakamahalaga, maganap sa buhay ng tao, makakilala, makatanggap, at magpakatotoong ganap sa Ama. At mararamdaman niya, mapapatotohanan ng buhay na buhay nga pala siya. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ikaw, paano nawala yung pagkaduling? Ano ginawa? Anong instrumentong ginamit sa iyo ng Ama? Sa makatwid, duling man pala, may didiretso rin ang paningin. Umalman, may bibigay ang normal. Anong hindi niya kaya? Ikaw, nang unang pinagaling, ano ginamit sa iyo? Anong ginamit sa kanya? Panay tubig. Sapagkat pinakita ng Ama, tubig lamang laman-laman ng inyong katawan, magiging kagalingan, dulot ay kalinisan. Naganap iyon. At nang muling magkasakit, ano naman ang gagamitin muli? Kung ano ang kaparaanan, kung ano ang kalooban, kung ano pananalig nyo, tinutupad ng Ama. Lamang kung minsan, mali ang pananampalataya ng tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagarian kayo. Buhay na buhay ang Ama. Tatandaan nyo, habang may buhay at di ka pa mamamatay, may magagawang paraan para ikaw ay huwag magdusa habang nabubuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran. Ikaw, nang wala pang dambanang ito, paano ang kamay mo? Paanong nagdugtong ang naputol mong buto? Paano ngayon ay naiuunat mo? Sino nagpaunat at nagdugtong? Ano ginamit sa iyo?
Yan ang katotohanan. May kaparaanan kung may gagawin at gagawin ay paraan. Sapagkat sa iba't ibang kaparaanan, may bibigay sa inyo nilalang. Bakit niloob ko ngayon natipon kayo sa araw na ito upang gawin ko kayong halimbawa sa mata ng inyong kapwa? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Ganang pagkatao'y walang nagagawa. Gawang katauhay hindi magagawa. Ang balat ng lupa ay balatan ng balatan at ang tao'y buhayin. Subalit, ang di ninyo nasisilayan at di nyo mahahawakan, patuloy na sa inyo'y gagawa at tutupad. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Totoong-totoo yan. Tapat, totoo ang Diyos. Pag-aralan mo, sa dating buhay mo ba? Hanggang saan ang kakayahan mo? At nang nakilala mo ang Diyos, tinanggap mo siya sa puso mo, sinabuhay mo ang salita niya, ano ang nadagdag sa kakayahan mo? Nabawasan ba o naragdagan? Pag nabawasan, hindi ka tumanggap na totoo. Pag naragdagan, sigurado tinanggap mo siya. Kaya suriin niya yon, ano nadagdag sa inyo? Magsuri kayo sa sarili nyo. Pagpalain kayo. Halina kayo, mga mahal ko.